Alam mo, mas madaling maintindihan ang isang proseso at magpaliwanag ng isang proseso kung either naranasan mo o inaaral mo talaga. Pero mas maganda pag naranasan mo kasi na hindi mo na mawawala sa isip mo kung gaano kalakas ang isang lindol na malakas. Kahit sa pagsabog ng bulkan, siyempre marami na rin akong volcanic eruptions na experience and na monitor, and even sa mga bagyo. So, importante yung my experience. Kaya sa mga kabataan na wala pang experience, madaling magpanikan. Kaya kung hindi mo tinuturo ng mabuti, kahit i-lecture mo yan, kung walang pagkaramdam o walang simulated experience, mahirapan ka pa rin paunawa sa kanila. Kaya nga, mas maganda pag may mga shaking table na doon sumasakay yung mga tao para ma-simulate yung malalakas na earthquake. Para pag dumating yung tunay na lindol, makakakilo sila ng mas tama. Kaya may iba-ibang mga lugar na may mga simulated strong wind, or sa iba naman sa sunog, simulated fire or smoke. No, importante yan kasi it's important na may experience mo. Kung hindi mo ma-experience, dapat talagang nasa-simulate. Yan ang importansya sa mga training. Kaya importante sa akin yung mga individual and family preparedness or school preparedness or organizational preparedness, earthquake drill. Pero before that, ang response naman na yan ay para maging ligtas ka lang. Pero yung tibay ng bahay, yung lugar mo kung nasaan, ang magsasabi kung delikado ba o hindi. No? So, yung experience ko, nagamit ko naman when I entered FIVOX, and pag dumarating yung mga panganib na nangyari. Pero siyempre, pag malakas talaga lindol, hindi naman mawawala ng tinitingnan mo yung paligid kung saan ka mas ligtas, di ba? Of course, sa mga experience ko noon, kahit bagyo, nasa labas kami sa malalapit kami sa ilog, sa mga bulkan para aralin ang lahar. Kasi ang lahar nangyari pag malakas ang ulan. So para live na pag-aaral, nandun kami sa labas. Delikado.